Gabi sa aton yung mga televiewers diri sa aton nga komentaryo publiko. Ang gabi sa tanan, labi lagi diri sa mga pamuluyo sa siyudad sa Iloilo, kag sa malabutan sini aton programa, komentaryo publiko. Kaya matama man kita si pagambalan, sa nagligad pa nga semana, pero tungod sa kasako, kakadili kita. But this time, diyan taman nga ipabot sa inyo ang aton nga nabaluan sa mga issues. Ang una nga topiko nga pagambalan diri siguro, ang nanungod sa impeachment, no? Ginambal nila nga may posibilidad hindi madayon, may gambal man yung madayon, kag sunod siya, ginabuto-butuhan pa, hindi na kinanglan buto-butuhan dyan Ang importante lang nga madayon siya, ang magambal na lang kung sino ang mga judges nga mag-decide sila kung di na laban, kung laban ang sige si Sara sala, kung di, o kung masinis lang wala sala, absuelto. Hindi natin makita ang mga pumuluyo interesado gid nga mabalaan nila ang nanungod sa impeachment. Ito daw kapila na kita kagid rin impeachment Gagawin nakita naton nga parahalin so kay Irap Estrada pagkadto sa Anday Corona, Justice Corona, tingin kay Irap to, kung anong balon taway ito yung mandayon ng impeachment. Kaya matod sa to, nag-resign siya. Tingin kay Sara, why siya mag-resign, kundi napabot naton nga bato siya sa trial sa impeachment. Linambal nato niya nga hindi ato pagpili-pili kung ma-convene ang madayon ng impeachment o kung may Sara o kung hindi. Dahil nalantaw nato daya hindi ang impeachment ni Sara ang nalantaw. Kay madayon na pag-submit pa lang sa Kongreso sa lower house, sigurado madayon din na yung impeachment ni Sara. Kaya ginalantaw nato dira nga ang makadesisyon sila ang padamo-damo na kaya makahatag sinadra sang paghukom ang mga senador kung sino ang pilian nila. Ang laban nga masala Sara makonvict o kung naban masya waysa sala. Okay. Kaya karon ang mga natabo madayon madayon. Ang ginahulatan na naton nga ang desisyon sa mga senadores naton kung pabor o kung hindi. Pilian ba buto-butuhan. Siyam lang ka senador ang hindi ang magbuto nga hindi sala si Sara. Absuelto na siya. Kung magwalo lang kulang isa, hindi pwede mag-absuelto si Vice President Sara Duterte. So, ang magsiling kita ang badayon kaya hindi madayon na iya. Ang hulatuntan lang ako madayon, ang pagpili sa mga senador kung i-convict nila si Sara o kung i-absuelto. Minsan naluoy kita sa mga kakomentar parang ako nag-post ako sa kay Duterte sa mga kaigo may party sa impeachment ni nga nagpabor ang siyam gusto na i-dismiss. Damo rabal nga tiki to fake news. Why ko butang fake news diri? Imutang ko pero ang una to na ko butang pero nagsunod nagnuwa sa mga mainstream media sa aton bilog ng Pilipinas. Nga siya ang siling i-impeach si Sara, ang Vice President, ano mang hindi. Ang isa dito nga nagsinga impeach siya, si Senator Bungo, muto na mo pamangkot. Nga siguro po sila nga ang pabor sa nga impeach nila si Sara.
may ara kita ng mga komentar nga hindi ta na pagambal ang ngalan, no? Kung ano mo ginambal, hindi ka contradict sila, pero wala wala sila sa ginabasihan. Hindi taman sila pwede nga kundinar kay diretso man na lang nga magpayag sa ilang opinion. Kaya nagkambal ako parte kay Bungo. Nga nagsiparar si Bungo, nga nagsugot sa impeach si Sara. Sa nagligad niya 2 weeks ago, 2 kasmana nagligad. Nagbutang ako sa write-up nga si Bungo nagsaylo residensya. Halin sa Davao City, nagsaylo sa Davao Oriental, sa Lupon, barangay, isa na kalugar ang Lupon, no? Siguro distrito. Meron ang bal dito, kakilala ya si Bungo ka ang pamilya. At taga Davao Oriental, di man aksa ko nag-star. Ang hambal ko, isa pa lang kasimana nga nagsaylo si Bungo. From Davao City nga residensya, nagsaylo siya. Sa 1 week pa lang nga nagsaylo siya. Hindi sa mapati mapuwes, hindi na ko magbayis. Kaya ang rason niya nakita ko nagsaylo. Para kumpirmado. Gambal ang ka. Shoutout mo, Sincere nga nini Carmel, no? Nagid ba? Nagambal na ang Google nga sa Lupon ang bagong residensya ni Bungo. Amo man ang verified. Usisan lang ng mga balita ko matod, hindi. Nagkompromis lang gusto. Tidwa ini kadlag ko yung mga mainstream media ini sila. Yung ngalan. Di karoon di magpati mataway tamimo. Duterte man kami yapon niya. Wala na yan nagsaylo si Bungo. Nga mo siya muna. Ang pagrason na nga nagsaylo si Bungo, una, ginlambas sa ni Vice Mayor Basti, nagligad mga anla pang eleksyon, ginabira na sa ni Basti, Mayor Basti, Duterte. Yan, kumpare, taka po, hindi ko kalain na walang utang na loob, walang iya. Tapos kung naraman si Bungo, hindi mo komportable si Sara. Ang pamangkot na nga, si Bungo ka number 1 per day. Kaya nakita ni Bungo, nga si Sara damo ka kontra, ka panaog. Tinaisip niya, nga siya dako tsansa niya, nga mag-presidente. Mas nag-on niyang popularidad si Sara sa kumparar sa iya Isa ina ka na target siya. May doon sa mo. So kung nagsaylo sa residensya, isa na to. Palayo na sa mga Duterte, kagining pagbuto yung ma-impeach si Sara, ikadua na ng arason. Nga may tinago siyang motibo, kung covert ka plano, tinago ang mga plano. Hindi kita matigala siya na. Pero kung mangkuton taman, mangkot yung nga i-convict ninyo si anong salagid ni Vice President Sara. Wala ako sa inyo na opinan, si Primero. Kaya ako Duterte ang buligan sa pagpalagan yung may rason man niya kung hindi na ko siya nagakampanya ko yung kontra siya subong sa tatay. Tungkol niya nabudol niya ko Akong programa gingamit sa mga liderato yung pagkampanya. Wala sa media din ako, bumbo, wala mga tag sila pabor na makapalawig sa Yambalda. Ang aksyon, GMA, wala. Ang Sky Cable, ang Kagang Cable Star ang nagatag sa Manawig ang panahon, live pa. Di ako na programa ang duwa na kastasyon sa tuwang simpo. Yung kampanya ko itong sa kampanya kontra droga, kaya magsulat ko, ang porti ko sa pagsulat, kontra droga, magala ko ng lista ko. Sulat ako sa Daily Informer, sulat ako sa Visayas Journal, Panay Bulletin, sulat sa Metropolitan Times, sulat ko sa Visayas Daily Star sa Negros, sulat
kasulat ako sa Manila Times, hindi kita makasiling nga laog-laog lang ako nga pag bulig, tuod. Pero ay kabalo nga, ang balya kontra droga, gali, uli siya gali ang pinakadako ang drug lord, no? Nagwa ang kamaturan. Okay, piyanta na na. Balik na isa. Anong sala ni Vice President Sara nga i-impeach siya? Ang una nga sala daya, wala pa na iba niya, pasunuron ka lang. Ang intelligence fund niya, tagaan sa, ano yung kay Bongbong Marcos Pantugani, 125 million. Bato niya to, ang iyang intelligence fund, yung 125 million. Kung si Diaz na ubos siya gasto, isa yung natingalahan sa mga kongresista ta. Ikadua, sige napuin siya nga sekretary sa DepEd, siya ginapuin siya nga sekretary. Pagtungkoy pa lang aga kinangla ng aton elementary education ta, kinanglanon 11,000 ka kwarto para sa mga estudyante masulod sa ara mga daan na po ginakulang ang kwarto. Tinagitagaan siya sa confidential fund nga 600 million. Ba't maglagan siya 625 million ang inatag siya para sa confidential fund. Tunga sa bilyon, Huwag kasing kwarto, bisan sa kabilog na patindog. Ikadua, naghatag ka sa computer, sikunan pa, gubaon pa. Ang isa ka computer, 30 ka mistrang alaw ang makagamit. Paano na? Ikatatlo, naubos ito. Padamo sa kwarta, ang isang tao nga nagkakuha sa kwarta, ginantaw kung sino nga mga tao. May pirma, pero inisyal lang, wala ngalan niya, full name, wala. Yung ginusisa, ang nakapirma dito, 677. 677 ka signatory. Shoutout kay Pistong Lantaw. Atong nagpirma nga 677, gin-verify naton sa PSA, Philippine Statistic Authority. Pag-verify, ang 677 niya may pirma dito nga nakabaton kwarta, ang 405 ay ngalan. Way ngalan. Wala matao, ay birth certificate, way address, way ano. Isipon mo, kung anong anomalya ang nagbaton sila, pag 250,000 sa lang tao, pinisya lang. Karon, inusisa ito may pirma. Nakita ito mga Mary Grace Payatos. Mga sa grocery na, si Marian de la Riva. May pirma dito. Si Chel Jokno. Ang nagdog sa party list ni Rizal Tiberos, Chel Jokno. May mga pirma dito. May mga pirma pa itong mga artista. Tignan mo. Iway sila pag-inwala ang way kabaton. So, isa ay nasa sala ni Sara, ang iya intelligence, ang iya confidential. Again, piyarya ko sa dua ka military officer ng mga kernel. Pero sa mga madiskubrihan na mo inang natabo. So, 637 nga nagbaton, 405, wala sing tao, pirma lang to, pero ano inaiti, kaya-iba niya planeta, may birth certificate, may address, may bunyag, tibot silungon, ginpalapaw lang ang kwarta. Kag sa nabilin daw nga 200,000 plus nga nagpirma,
Mga artista, pag may palyatos sa grocery ang binabaligya na. Ang Changi na, tadi si Changi baligya sa Mary Grace. Oh. Oh, Dennis Suyaban, shout out to si mo Dennis. Tiyan na tabo, napamatudan, ng 625 million na bi. Ang 600 to 250 pa mo. May admit to, di ka dako sa yung kwartang ina na dula lang na hindi niya mapresentar sa pag-audit, sa pagpamangkot siya. Hindi kang rason nila kung may auditor. May kuha nga may intrap ang kongreso. Dapat natin itanong sa aton ulo. Nga basta gani mag-budget, mag-prepare sin budget, kag mga atag sin budget si mo. Kongreso inagatag. Inamambala niya sa mga kongresista. Kag kung pila i-alokar nila si mo, ihatag si mo. Di ko naprobahan man to sa Senado, okay, kuha mo na. Pero tandaan natin, ang public office is public trust. Ang isa ka opisina nga public ang function, may salabto ni na siya, may accountability na. Tila binigit sa kwarta. Hambal na kuno kung intelligence fund, why na gina-audit o confidential. Hindi man na military ang putangan sa kay Sara na yan. Isipon mo, hindi man siya military. Ila kinanglan ng butangan ti. Kung hindi tayo pagabala nabi ang mga discrepancy kung ano pa nga hindi siya dapat i-audit. Public accountability na taxpayers money na ato din ang kwarta. Kasi nga din gasto karon ang kongreso ang naghatag si mo para sa imong gaslasol. Para sa mga kongreso mong mangkot kung paano yung gasto. Oh. Eh sila mo naman nabat sa aton karon. Isa nang asala ni Sara, nga waya masabat. Yung tagaan na siya nang natabo, sa nakita na naton, kag may ginambal pag si Sara, na ipapatay niya ang presidente, ang asawa, kag si Speaker Martin Romualdez, ito nga daw na dugang sa salaya kay ti papatay mo yung presidente. Kung ipapatay mo presidente, yung ambal mo kung lahog mo na kundi, pag nagambal ka pa hindi eh. Hindi ko na joke mo. Hindi. Kung ipapatay mo na karon, pinakamataas sa leader of the land, ipapatay mo, paano na lang karon yung mga ordinaryo mga tao? O, kung ikaw mag-presidente, saan mo na kalatabo? So, ang mga istorya natin sina, amo na nga din pailan sa kay impeachable in ang offense. Pinakamataas ka nga, isa ka sa pinakamataas nga, sekundary ka, sekundlo ka kung sa mga rangko, timambalkas na ang matinaga, hindi mayo ina. That's why, yun pailan sa impeachment. Dala na to ang paggasto, no? So muna, karon muna napalay si Bungo, kinalabot kung ano pa kundi na lang tayo man siguro, nga do basa na papel ni Sara. Hindi na tarakin sa impeachment para na na yan. Karon pa mangkot na di subong. Ang kay Presidente Duterte, kinamo naman dira naman ta karon makanto. Kung may harapan din pa mangkot kay Sara, pwede mo pamangkot subong, text nyo na, sabton na lang, no? Pero sa subong nga masaylo kita tapikot ako kay Presidente Duterte. Parti sa iya sala, kung ano mga sala yung nahimo, yung dakop siya, kag ano makayuhan niya nahimo niya. So naon to sa pagdakop siya, masaylo nagtaway, nag-comment parte kay Sara, naman lang ko galantaw, basta kay damo naman galantaw eh. Pamati lang. Ang parte kay Sara,
kay tatay niya. Isang mayor pa lang siya, ginpailan na sa kaso sa ICC, sa International Criminal Court. Karon kumintindihan sa mga tao sa ang ICC ni yung tugay ni sa pagi sa Rome Statute. Ang Rome Statute ni isa ini kasusasyon sa madamo ang mga nasyon nga makatagbalas ang italupangod sa mga krimen yung mga lagko bala pero sa crime against humanity. Masakir na bala nga daw ang tao daw piso lang, no? Ang mga pagbumba na giraon mo, invasion mo, tingin na tugay na karon ang Rome Statute na gulugpong ang mga madamong nasyon. Kaya mo na nag-create sila sa International Criminal Court. Amo na mag-prosecute sa mga leader nga hindi malagas sa ilang lugar. Hindi mo mapailan kaso, hindi sa makatagustisya sa mga biktima niya, hindi may dangop sa International Criminal Court. Now, sangimpailan na si Digong mayor pa lang siya, hasta nga nagpresidente siya, ang iyang battle cry sa politika is anti-illegal drugs siya. That's why imbuto sin tao. Kaya ang pantang droga eh. Sa ngaran na siya sa pagka-presidente, dito naging lain pa sa 2016, dito naging nagsugod ang pamatay sa iyang drug war. No? Nagamit siya ang kapulisan nga mo ang ginimo niya nga manugpatay sa mga addict, pusher. That's why drug lords. Drug trafficker, drug lords, pusher, addict. Karon, kita naman niya, nagapati kita nga ang pulis aton protector. Wala kita gano'n nga inis lamang predator. Nga ang ilamang biktimahon, ang ilaman mismo kasi mga Pilipino. Napagamit sila kay Duterte. Yung gamitan man sila ni Duterte kwarta. Ito bastante kwarta kasi Duterte ang mugali ang pinakari sa mga drug lord sa Pilipinas. May mga account na siya sa mangkong at sulod kada quarter o kung anong kabulan o quarter labi. Tag 40 million sa 4 ka account. Iya, kay Sara, kay Pulong, Batay, kay Basti. Di galing ng kwarta. Sunod sa findings sa uli sa Quadcom, sa Kongreso, ang nag-deposit sa report ni akusasyon ni Trillanes, Chinese drug lord, si Sammy Yao, Sammy Oy, namunong partner ni Duterte. Napabatudan sa lahat niya. Ang illegal drug niya, ginako, manda nga, siya ka papatay gid siya. Basta drugista ka. Pero galing ipapatay ang mga gagmay nga drugista, ang lagko arresto pa dya. Michael Yang, Alex Lim, Alan Lim, Chan, sino pa to? Damo sa grupo sa mga insect siya. Kaya itong ribal nilang insect, na naganegosyo ng droga sa Pilipinas, napapatay nila. Hasta nga nakalabot sa nanging biktima di sa Pilipinas siya ang mga sa tukhang nila kag sa EJK dobla. Extrajudicial killing. Nga sa agyang ka lang nakatandim, biraon ka, patay ka mo. Wala nostisya. Report ang mga pamilya, makuha sa police report, hindi pagtagaan. Kontrolado na sa pulis tungod sa order Duterte. Sagot mo ka mo, umuan nyo lang. Kanto ka sa piskal, hindi man pagsapakon. May nakalusot na sa una, sa chimpon Duterte kami sa kalabot sa korte, dismiss kaso sa mga drug lords yung madakpan. Pero kay Michael Yang, po dyan si Alex Lim o si Alan Lim na may kaso na sila sa drugs sa kasalan ni Judge
Sammy Gutierrez, Sammy Martires, ginabsilto sila. Siguro sa panintra ni Presidente Duterte. Kag bilang regalo kay Sammy Martires, ginimo sa subong ombudsman ni Duterte. Ang narason, nga sa subong sing kaso si Duterte, nga nakasulod sa, wala kaso si Trillanes, si Pugyagid file si Mar Duterte, nga ginakomodar sa ombudsman, nga nag-prosper. Wala. Yes, Denmark, isa na sang source. Damon is Denmark today. Good evening. Thank you for watching. So, isa na sa mga rason kung nga ginregaluhan sila na posisyon ng mga taas. Subong man sa NBI, Director Tamo man na ginabsulto yaman si Michael Yang. The same case man, lain naman yung mga grupo. Kaso man niya, droga, Japon. Ginabsulto ya. Kasi si Jaime Santiago, nga muna sa mga NBI Director National, judge na sa una, kaginabsulto yaman ang Michael Yang. Ni Michael Yang man ko gini nga, drug lord niya. Gini mo pa ni Presidente Duterte siya panahon, nga economic advisor, inami bilala. Karon ang gini mo naman dito ni Duterte nga gidplaga sa mga tao mo ni. Pagpungo ni Presidente, nakita nagasululod ang mga bulig sang OFW nga nagobra sa gwa. Nakita sa kay Tulfo mo, kay Rapi Tulfo, nakita nila ang iyang mga advisor kapanlag sa ginahimo dito. Kag nakita na kung paano buligan nila ang mga tao nga nagasuportar sang ekonomiya sang Pilipinas. So nag-order si Presidente Duterte. Basta gani, mga OFW, tagaan nyo atensyon na, kamo nga na-assign yung inyong trabaho dra, tagaan nyo atensyon. Wala delay. Kung may pamilyang na trouble na patay dito, kaya hindi ka pauli, gastuhan pa pauli. Kung may kaso dito, katuan, buligan. Kung ano problema, sa mga ato ni OFW, katuan na kagya, arigloon sa ilang mga employer, kag sa ilang mga ahensya, na nagpalakat sila ang problema. Ay, buligan, masulbar. So, may nagapila ang mga OFW, magkuha nila mga papilis, diretso-diretso na ambog na eh. Wala na kuhaan, taxes sila nga, income sa agwa. Oh. Dire, wala na sila nabligar. Sa mlayra na kung pobran nila sa immigration, kung pa the requirement, wala na sila napabayad. Kaya ano pa nang katawal pang buya? Kagang pinaka-importante sa tanan. Nga nag-obra sila, mataway ang ilaw no, ang ilaw pamilya dire, libre. Why di uwas ang krimen? Nga matabo, nga sakripisyo pamilya na maumid. Kasi ito ka chimpuadlok yung mga kriminal ka Duterte. Mambal ka lang sa Lais Davao, sapuan nga lang. So, isa na kamay nga ginimo ni Presidente. Di karoon kasing ika na pagkakita sa mga OFW nga ginakop si Presidente Duterte, nagilibiyon sila. Shout out na, Ma'am Florence Ferrol of Toronto, Canada, is watching us now. Nilibiyon sila, ibalik si Tay Digong sa Pilipinas, wala sala, ibalik yung naging kidnap ninyo na. Was king kidnap pa. Nag-surrender na. Sa kaya, abot yan ang pagbalik, edi, may maadakop na siya. Alin siya sa Hong Kong. Na-invitar to siya, sunod sang mga grupo ni Sara, ng mga FW, na nag-celebrar dito, isa siya sa imbitado. Pero ang report naman niya nakuha natin sa grupo niya sa sulod sa intelligence, ng lakat niya to nga makuha sa ma-apply sa asylum sa China. Galing ko asilin baton. Kaya hindi na siya presidente. Kaginbantayan din siya sa mga guarda sa mga Chinese Liberation Army nga hindi sa kalakatlagaw kundi nabantayan siya sa mga saka sa aeroplano pagpuli edi. So, why nagkakonsay na siya why na more. Amo na karoon na tabo. Tikon mo yung nalasa. Kaya may salasa mo, kita mo 30 mil ito pinapataya sa Ejikia. Kaya
nagtumok sa iya tatlo gid ka tawo mismong membro sang iya nga death squad. Una, si ang Bato-Bato, yeah, Edgar Bato-Bato, tirador man. Ikadua, ang organizer gid sang death squad si Arturo Las Cañas, P.O. Las Cañas. Kaya katatlo ang nag-witness kontra siya, ang chief sang PDEA, sang Police Intelligence sa drugs nga si Colonel Asierto. Sa uli, ginsugid siya nga si Michael Yang kag may laboratory mo na sa droga nangakig sa ipapatay si Desierto mo ng lagyo. Si Las Cañas naman niya, pamatay braya, sugo ni pulong, sugo ni tatay ni Sara. Kadamo pinamatay nila nga di na dapat patyon, pati pito ka insekto, si Presidente gidya ko nung nangamot pagpatay ito, kaya ginako naman na sa Quadcom. Ginako man na ni Duterte mismo. So, nadutlan siya. Tikaroon kung papiliyon, tadi si Tay Digong, ang pamangkot nila, paano? Atong pinamatay ang 30 mil sobra? Wala na lang to ya. O kagang mismo na dito mo kay Presidente Duterte, iya mismo nga kwan. Agin kirida nga Colonel Garma. Di, amo na nga, magkasiling kita, ti kung papuliyon, tadi si Digong. Paano na ito yung pinamatay? Di na mustisya. Okay, isay na, no man nagbais. Ang gusto ko sa mga nag-comment, tapos natin istorya, di ko pamatik, amo kag, banapanahon nyo kag, ipod yun yung teorya, sa akong teorya, kag tanawon tadi ang gusto, kag among sala. Piliyon talang ang gusto, ang matuod ba lang nga may justisya tawag. To, at tubig, di karon, amoy na natabo. Sang timpo ni Presidente Duterte sa mayor, why mag-prosper ang kaso sa mga tao. Diyan ka ma-report ng pulis sa Davao, kaya dito pinatsanay mo. Sino matinder si mo to? Kasi patay ikaw, patay pa. Sa Presidente di siya sa muli, nagdamo na pinamatay. Mamanggot ang mga tao din ng justisya. Ang balyo gapangsyon ng aton korte, ga-imbestigar ang aton pulis. Tingnan nga, dalon yun si iba yung lugar, kag dito i-try si Digong. Okay. Sang po ni Duterte nga siya presidente, sino nga mga biktima nga magdinikanan, sang mga biktima nga naka-report ka, nakapile kaso? Ang reklamo lang damo hindi ka patagaan police report. Nasa palapaw na delay ka lang. Sabay ka na, sa takaan nga. Sa piskal mo man, balik ka na sa pak. Di paano mo pasaka kaso sang pamilya mo, bata mo, bana nga pinatay? Paano? Ewan kasing nangpan? Gapangsyon lang kurte? Wala Nga madlagan ka pa to sa International Criminal Court. Ang isa ka pamangkot, amo ni, tiding ka di madlagan, pila ka abogadong pinatay, pila ka piskal pinatay, pila ka judge pinatay si Jimpon de Duterte, kadamo. Hasta sa uli, wala na siya abogadong umuyat sa kaso ng illegal drugs, di ka karumapile kaso. Kaya ba nabanaan nyo kung kamo ang napatyan, imo pamilya, imo uto, di mo ginikanan, imo amay, hindi ka mapile kaso. Mambal ka may justisya diri sa aton. Okay. May napile kaso 4. Sa 4, ang duwa na teenager. Si Kian de los Santos, minor. Si
Sir Noel ba lang, isa bata nga sa Baruto, tublagaw lahat sa tiyo, ito mamunit sila. Nagyan ng mga pulis, pinatay kay kuno, illegal drugs. Tapos mag-amay, yung pinatay. Sino nga apat yung mga kaso, kagin-file sa kaso, sa kontra pulis, ano ang nag-prosper, ano lang ang nagdaog? Ang kay Kian de los Santos lang, ginaway siyang pamilya, na makasarang. Gasulod na to sa iya sa lakyan kag ground ng pulis mo. Di tatlo ka pulis na dismiss. Di salin sa 2011 years digong. Tapuson dito ang tuig 2022, 11 years. Pila ka kaso? Apat lang. Di din ang justisya sa Pilipinas na. Apat lang ka kaso, isa lang ang sulbar. Sa illegal drugs sa JK na. Tika na ko ng balon mo, hindi pwede sa ICC, kan justisya kita diri. Sino abogado mo yata, kaso gusto ng timpo. Ganita, bana-banaan nyo man ang ginawakal nyo. Bana-banaan nyo man yun, na-condemn nyo kami, binugapin kami kay kontra kami kay Duterte, no? Napaginta natin di ang due process. Kag ang public accountability. Kung ikaw, public official, may accountability ka. Sa isa ka opisina nga, ikaw ang mauyat ra. Number 1, personal responsibility. Ikadua, public accountability. Ibi personal responsibility sa kaugalingon mo mismo, mislabto ka, pamilya mo, personal mo na. Kung busaron mo na di ang kwarta, kung busaron mo na ang mapituan pamilya, personal mo na. Pero kung may ginlama, hindi mo ka din ka malain, pwede ka pailan kaso. Tungkol sa imo nga, position. Ginaswilduhan ka sa gobyerno. Public official ka. Kung public official ka, may public accountability ka. Kaya mo na sa ginambalag ta disbong, okay, hasta mo lang kita dra, na, ang nalabot na ako ng ginambal ko sa inyo, bana-banaan nyo na. Ang ginambal yung din ang justisya digong, din ang due process, din nag-kidnap siya, nga dito sa ICC, o kay Sara naman. Anong salaan, Sara? Public funds. Grade threat sa public official na ton. Pinakamataas sa official sa gobyerno. Kag, wala yung nasabat na pamangkot siya eh. Wala yung gina-honor, wala yung ginataang kongreso. Kag ginabae siya, napadalaan ka na sang letter. Bala mo doon ang napadala siya mo suspension kag disallowances. Ang letter of suspension, inatagaan ka time nga sabton mo, itadlong mo itong matiko mo itong report, kung may report ka, kag mag-ubra ka report, isubmit mo kung naka-report. Kung magsinigan nga sa disallowances na, letter of disallowances, nakaagin na nasa suspension, gawin mo matapos. Gawin mo ito gintapos, butin mo sa blayra mo na personal, hindi sa mag-ako, may mga appeal po. Okay, appeal. Kung butin mo sa disallowances, balayran mo na personal. Kaya pilar ka lang eh. Amo na ginabay sila nga mentra pag inangkan. Ay sa kongreso, kung ano ko dako ang ginrasar mo. Hindi yan ako na masala mo na kay dako ang yasang kuha kung kadako ang rasar mo nga sa kongreso sala ang paggamit mo. Bula pa na ako ninyo, kita kasi nga ginaylo ta ka mo nga magupod sa among opinion, no? Mabuti na ang timpo nga marasmasan mo. Todo do sala ko to. Doga comment lang ko to, hindi man mo. Tungod nga napirdi si Bongbong Marcos kay sa mga Duterte sa black propaganda. Kung yung mga propaganda sila yung plakat sa China, ya, parang amulang brown, manghalit lang yung. Okay. Kung ano pagtiko sa tadlong, kung ano paghimo sa minutig, kasi layo niya binutig, kaya ba yung matuod ko niya na yung ilay ang nagdaog ang mga Duterte dra. Ulang tawabla sa pamilya, may talaon mo lang first pabili.
Nga ang ila nga pibro pala pamuyayaw. Why? O sila tanan niya pala pamuyayaw. Okay? Ang gabis tanan, ina inyong host, Teacher Minia sa Komentaryo Publiko. Thank you din, Mark Chidi. Fred, Fred Sumako, mara ka pa sa ano? Sa good evening, Tutor Peter. Okay, ha? Juming Erasmo, may adyabi man sa imura. Lawrence Carol, good evening, ma'am. Toronto, Canada. Ay Carmel Lechenchen, good night na lang sa aton, mahal na mapanyapon. Thank you very much. This is your host, Peter Minia. Sa wala ko malawag, pasensya na mo gawin, dulong mo na matatagay. Gabi na, pagkadamong ide, gagmay pa ng litra. Thank you very much. Good evening, senior, and good night.